Ang lalaking tinawag kong asawa sa harap ng altar ay luluhod din sa paanan ko balang araw humihingi ng tawad habang pinuputol ko ang huling sentimo ng kanyang yaman. Ang mader de pamilyang akala mo ay santo kung magdasal darating ang oras na kahit ang sarili niyang mga kamag-anak ay tatalikuran siya dahil sa baho ng kanyang mga lihim. Akala nila ang pananahimik ko ay tanda ng pagsuway. Hindi nila alam, ang bawat sampal na ibinigay nila ay may katumbas na interes sa bangko na ngayon ay unti-unti ko nang kinukuha. Panoorin niyo kung paano ko sila itatapon sa basurahan ng kasaysayan nang walang kahit isang patak ng luha. Sa gitna ng malaking bulwagan ng mansyon ng mga Salvador sa Iloilo, umaalingaw-ngaw ang masayang tugtugan ng banda para sa pista. Amoy na amoy ang malinamnam na lechon at sari-saring kakanin habang ang mga kristal na baso ay nagtatama sa bawat pagbati ng mga panauhin. Sa sulok ng garden, hawak ko ang isang puting sobre handang iabot sa aking biyenan. Huwag kang madamot, Teresa. Utang na loob mo sa amin ang apelidong Salvador, kaya bayaran mo ang dangal ng pamilyang ito ng walang reklamo. Mariin ang boses ni Doña Patria. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila ba tinitimbang ang halaga ng suot kong alahas kung sapat ba itong pambayad sa bagong utang ni Leandro. Sa tabi niya nakatayo ang aking asawa si Leandro Salvador na nakatingin sa malayo at tila naiirita sa presensya ko. Mama, I already paid the hospital bills for Papa. 2 million pesos na ang nailabas ko ngayong buwan lang. Mahinahon ngunit seryoso ang boses ko. This extra request for your lifestyle expenses is becoming unreasonable. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ang humati sa hangin. Isang malakas na pagtama ng palad sa aking kanang pisngi ang nagpatigil sa lahat ng ingay sa paligid. Ang hapdi ay agad na gumuhit kasunod ang bahagyang pagkakalog ng aking pandinig. Hindi ako gumalaw. Hindi ko hinawakan ang aking mukha. Nanatili akong nakatayo ng tuwid tinitingnan si Leandro sa kanyang mga mata na ngayon ay nanginginig sa galit. Wala kang hiyang babae kansinghal ni Leandro sapat na para marinig ng mga kamag-anak na malapit sa amin. Si Mama ang kausap mo kung hindi dahil sa amin. CFO ka lang sa papel, pero wala kang pangalan dito sa Iloilo. Matuto kang lumingon sa pinanggalingan mo. Sa likuran lumapit ang isang katulong na may dalang tray. Tila hindi alam ang gagawin sa tension. Ma'am Teresa, pinatatawag na po kayo sa stage para sa ribbon cutting ng bagong proyekto. Kanina pa po naghihintay ang mga investor. Kasabay nito naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa loob ng bulsa. Isang sunod-sunod na notification ang pumasok. Nang pasadahan ko ng tingin ang screen, nakita ko ang isang link ng video na kumakalat na sa social media. Ang caption, CFO ng Salvador Transport pinahiya ang biyenan sa gitna ng pista. Ang kumuha ng video ay walang iba kundi ang kapitbahay naming si Aling Nena na ngayon ay may nakakalokong ngiti habang nakatitig sa akin mula sa malayo. Huminga ako ng malalim ngunit hindi ito buntong hininga ng pagsuko. Ito ang hangin bago ang pagsabog ng bulkang matagal nang natutulog. Tumingin ako kay Doña Patria pagkatapos ay kay Leandro. Inayos ko ang aking nagulong buhok nang hindi inaalis ang tingin sa kanila. If that's how you want to play it, Leandro, then so be it. Bulong ko sa boses na kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Hindi ko sila hinintay na sumagot. Kinuha ko ang cellphone ko, mabilis na pumasok sa aking banking app, at sa 3 pindot lang, inutusan ko ang aking personal assistant na i-freeze ang lahat ng corporate credit cards na nakapangalan kay Leandro at Patria Salvador sa ilalim ng aking account. Lumingon ako sa katulong na kanina pa nakatayo sa tabi ko. Pakisabi sa mga investor, hindi na matutuloy ang ribbon cutting. I am resigning as of this moment and I am taking my capital with me. Humarap ako muli kay Leandro, na ngayon ay tila naguguluhan sa aking biglang pagbabago ng aura. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ko sa kanya, isang ngiting nangangahulugan ng digmaan. Tinalikuran ko sila habang ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Hindi ako luluha. Ang bawat sentimo ng perang pinaghirapan ko ay gagamitin ko para panoorin silang bumagsak mula sa kanilang matatayog na trono. Paglabas ko ng gate ng mansyon, muling tumunog ang aking telepono. Isang anonymous message ang bumungad sa akin na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Check your personal vault. Beatrice didn't just take the documents. She took the digital keys to your offshore accounts. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway na hayagang humaharap sa iyo, kundi sa kapatid na kasabay mong kumakain
Sa hapag-habang dahan-dahang hinahasa, ang kutsilyong itasaksak sa iyong likuran. Akala ni Beatrice ang bawat tulong na ibinigay ko sa kanya, ang pagpapaaral ang posisyon sa kumpanya, ang marangyang buhay, ay mga tanikalang nagpapaalala sa kanyang kahinaan. Hindi ko alam na sa bawat pasasalamat na binibitiwan niya ay may kasamang sumpa na balang araw ay siya naman ang tatapak sa aking ulo. Ngayong gabi ituturo ko sa kanya na ang taong nag-angat sa kanya mula sa putik ang siya ring may kapangyarihang ibalik siya roon ng mas malalim pa. Pag-alis ko sa mansyon ng mga Salvador, dumiritso ako sa townhouse na ako mismo ang nagbayad ng down payment at bawat buwan ng hulog. Ngunit pagdating ko sa harap ng gate ang remote control ng aking sasakyan ay hindi na gumana. Ang pulang ilaw sa security panel ay tila isang mapang-uyam na mata na nagsasabing hindi na ako welcome sa sarili kong tahanan. Bumaba ako ng sasakyan at sinubukang buksan ang maliit na pinto, ngunit ang tunog ng bakal na nagtatama ay nagpahiwatig na pinalitan na ang lahat ng kandado. Ma'am Teresa, pasensya na po. Utos po ni Sir Leandro na huwag na kayong papasukin. Ang boses ng security guard ay puno ng hiya, hindi makatingin sa aking mga mata. I paid for this house, Manggardo. My name is on the title. Ang boses ko ay nanatiling patagwalang bahid ng pagmamakaawa. Alam ko po, ma'am, pero may dala po silang abogado kanina. Sabi po ay forfeited na ang rights nyo dahil sa mga illegal activities na ginawa nyo sa kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakabilis nilang kumilos. Sa loob ng townhouse na iyon ay naroon ang aking personal na vault, ang tanging lugar kung saan nakatago ang mga ebidensyang magpapabagsak sa kanila. At ang tanging taong may alam ng code na iyon bukod sa akin ay ang aking pinsan at kanang kamay na si Beatrice. Tinawagan ko si Beatrice. 3 ring lang at sumagot siya. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala, ang tono ng pananalita ay puno ng peking simpatiya na nakasanayan ko ng pakinggan. Ate Teresa, nabalitaan ko ang nangyari sa pista. Nasaan ka? I'm so worried about you. Wika niya sa kabilang linya. Meet me at our secret spot sa Port Beatrice. Now, I need the digital keys. Sabi mo nakuha mo na bago pa nila pasukin ang townhouse. Direktang sagot ko. Makalipas ang 30 minuto sa gitna ng madilim na bodega sa gilid ng Iloilo Port, lumabas si Beatrice mula sa kanyang sasakyan. Hawak niya ang kanyang designer bag, isang regalo ko noong huling kaarawan niya. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang alat at amoy ng kalawang kasing dumi ng sitwasyong kinapapalooban ko ngayon. Ate, heto na, lumapit siya at iniabot sa akin ang isang maliit na silver na USB. Muntik na akong mahuli ni Leandro. Sobrang gulo sa bahay niyo, lahat ng gamit mo ay itinatapon na nila sa labas. Kinuha ko ang USB, ngunit bago ko pa ito may pasok sa aking laptop, napansin ko ang isang bagay. Ang bigat ng USB ay tila kulang. Tiningnan ko ang mga mata ni Beatrice. Ang kanyang mga balintataw ay mabilis na gumagalaw, isang senyales na matagal ko nang napapansin kapag siya ay nagsisinungaling noong mga bata pa kami. Why is this empty, Beatrice? Tanong ko habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang maamong tupa ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapanghamong titig. Humakbang siya pabalik at mula sa dilim ng bodega, lumabas si Leandro at Doña Patria, kasama ang 2 lalaking nakabarong na mukhang mga abogado. Dahil ang tunay na keys ay nasa amin na Teresa. Ang boses ni Leandro ay puno ng kayabangan. Beatrice was never on your side. She's a Salvador at heart, not an Almario. Humarap sa akin si Beatrice, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng paggalang. Ate, pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong marinig kung gaano ka katalino, kung gaano ka kagaling. Ang lahat ng meron ka dapat ay sa akin din. Ang posisyon mo, ang bahay mo, ang lahat. I gave them the keys dahil doon sa wakas ay magkakaroon ako ng sarili kong pangalan. Napakawalang hiya mong bata ka. Ang tanging lumabas sa aking bibig, ngunit hindi ito sigaw. Ito ay isang pagpapatunay ng kanyang character. Inilabas ng isa sa mga abogado ang isang dokumento. Mrs. Salvador, this is a formal confession of embezzlement and money laundering under your name. With the digital keys Miss Beatrice provided, we have tracked the flow of funds to your offshore accounts that we have now successfully linked to your personal devices. Ibigay mo sa kanya ang ballpen, Beatrice. Utos ni Doña Patria, ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng bodega.
Pinirmahan mo ito, Teresa, o sisiguraduhin naming mabulok ka sa kulungan bago pa sumikat ang araw bukas. Isipin mo ang reputasyon ng mga almaryo. Isipin mo ang iyong ama na may sakit sa puso. Kaya mo ba siyang panooring mamatay sa kahihiyan? Kinuha ni Beatrice ang gintong ballpen mula sa kanyang bag at iniabot ito sa akin nang may mapang-uyam ng ngiti. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bodega ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na ngayoy nag-aapoy sa aking dibdib. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pirma ni Beatrice ay naroon na bilang saksi, isang testimonya ng kanyang ganap na pagtataksil. Pinanood ko siyang lagdaan, ang huling pahina sa harap ko, ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. You really think a piece of paper and a stolen key are enough to bring me down? Tanong ko habang tinititigan si Beatrice. It's not just a paper, Ate. It's your end, sagot ni Beatrice, habang ibinibigay ang pirmadong dokumento kay Leandro. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang notification ang muling pumasok sa aking smartwatch. Ang mensahe ay mula kay Estrella Montemayor, ang babaeng hindi ko pa nakikilala, ngunit tila alam ang bawat galaw ng mga Salvador. Let them sign it. The more they claim those accounts, the deeper the trap they fall into. See you at the lighthouse in 10 minutes. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanila sa huling pagkakataon. Congratulations, Beatrice. You finally got what you wanted. You got my name, my house, and my debt. Sana ay kayanin ng konsensya mo ang susunod na mangyayari. Mabilis akong tumalikod at naglakad palayo sa kanila papunta sa dilim kung saan naghihintay ang aking sasakyan. Habang umaandar ako palayo, narinig ko ang malakas na tawa ni Leandro na umaalingaw-ngaw sa buong port, isang tawang hindi nagtagal ay mapapalitan ng sigaw ng pagsisisi. Ang dagat ay hindi marunong magtago ng sikreto. Bawat alon na humahampas sa mga bato ay tila bumubulong ng mga katotohanang pilit ibinabaon ng mga taong may madidilim na budhi. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng parola, napagtanto ko na ang mundong binuo ko sa loob ng 10 taon ay isang marupok na kastilyong buhangin lamang. Ang bawat brick ng tagumpay na inilatag ko para sa mga Salvador ay naging sandata nila para durugin ako. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, may dalang pangako ang kadiliman na ang mga taong sanay gumalaw sa anino ang siyang tunay na nakakakita ng butas sa pader ng mga mapangapi. Ipinark ko ang aking sasakyan sa paanan ng lumang parola sa dulo ng Guimaras Strait. Ang hangin dito ay mas malakas humahampas sa aking mukha at tila gustong tangay ng hapdi ng sampal ni Leandro na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin. Habang naglalakad ako paakyat sa mabatong dalampasigan, naramdaman ko ang presensya ng 3 anino na sumusunod sa akin. Hindi ito ang aking inaasahang kausap. Ma'am Teresa, huwag na po kayong tumakas. Mas lalo lang hihirap ang sitwasyon nyo kung hindi kayo sasama sa amin. Ang boses ay pamilyar. Isa ito sa mga tauhan ni Leandro sa pantalan si Berto, kasama ang 2 pang lalaking may hawak na mabibigat na kahoy. Sinunod niyo pala ako hanggang dito, tugon ko hindi humihinto sa paglalakad. Ang tibok ng puso ko ay matatag, walang bakas ng kaba. Magkano ang ibinayad sa inyo ni Leandro para gawin ito? Doblehin ko, umalis lang kayo. Pasensya na ma'am, loyalty kami sa pamilya Salvador. At sabi ni Aling Nena, kailangang makita ng buong Iloilo kung paano arestuhin ang isang magnanakaw na tulad mo't sagot ni Berto, habang inilalabas ang kanyang cellphone, handang i-video ang aking pagkakasanto. Ngunit bago pa sila makalapit, isang matulis at malamig na boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Loyalty o katangahan? Ang pamilyang pinaglilingkuran nyo ay parang barkong butas, unti-unti nang lumulubog, at kayo ang unang malulunod. Mula sa likod ng isang malaking tipak ng bato, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat. Ang kanyang tindig ay formal, ang mga mata ay matalas at tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa. Siya si Estrella Montemayor. Hindi siya gumamit ng dahas, sa halip ay naglabas siya ng isang asul na folder. Berto, kilala mo ba ang pirma ng iyong amo sa mga dokumentong ito? Tanong ni Estrella habang lumalapit sa kanila. Ito ang mga record ng overtime pay na kinulimbat ni Leandro mula sa inyong mga sahod sa nakalipas na 5 taon. Kung sasaktan niyo si Teresa, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay malalaman ng buong union ng mga manggagawa
kung sino ang tunay na nagnanakaw sa inyong mga bulsa. Ang tatlong lalaki ay nagkatinginan. Ang puot na kanina ay nakaturo sa akin ay biglang bumaling sa kawalan. Ang takot na mawalan ng trabaho ay natalo ng katotohanang sila mismo ay biktima ng pamilyang kanilang ipinagtatanggol. Dahan-dahang ibinaba ni Berto ang kanyang cellphone at ang hawak na kahoy. Umalis na kayo habang may oras pa kayong iligtas ang sarili nyo, utos ni Estrella. Nang walang imik tumalikod ang mga lalaki at mabilis na naglakad palayo pabalik sa kadiliman. Naiwan kaming dalawa ni Estrella sa ilalim ng umiikot na liwanag ng parola. Tiningnan ko siya ng maigi. May kung anong pamilyar sa kanyang mga galaw, isang aura ng kapangyarihan na tila hinaluan ng matinding hinanakit. Salamat, simpleng sabi ko. Who are you exactly, Estrella? At bakit mo ako tinutulungan? No one does anything for free in this city. Lumapit siya sa akin at kinuha ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito sa akin para punasan ang tuyong dugo sa gilid ng aking labi. Doon ko napansin ang borda sa gilid ng panyo, isang malaking titik S na napapalibutan ng mga gintong sinulid ang eksaktong disenyo ng mga kagamitan sa loob ng mansyon ng mga Salvador. I am an auditor, Teresa. I follow the money, and the money led me to you. Simula niya, ang kanyang boses ay naging malambot ngunit may pait. Pero higit pa roon, narito ako dahil pareho tayo ng kaaway. Akala mo ba ay ikaw lang ang biktima ng utang na loob na pinagsasabi ni Doña Patria pinatay nila ang nanay ko sa lungkot? Pagkatapos nilang itago ang katotohanang may isa pang anak, si Don Roberto Salvador. Nanlaki ang aking mga mata. You're a Salvador? Sa dugo, oo. Pero sa turing isa lamang akong dumi na pilit nilang itinatago. I spent years building my career as an auditor just to find the perfect time to strike. And you, Teresa, are the perfect partner. You have the access, I have the evidence. Tiningnan ko ang panyong hawak ko. Ang bawat hibla nito ay tila nagpapahiwatig ng isang mas malalim pang sabutan. Anong plano mo? Ang mga Salvador ay may hawak na sa aking mga offshore accounts. Beatrice gave them the keys. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Estrella. Iyon ang akala nila. Ang mga keys na kinuha ni Beatrice ay para sa mga dummy accounts na matagal ko nang binabantayan. Ang pagpirma mo sa dokumento kanina, iyon ang magiging mitya ng kanilang pagsabog. Sa oras na gamitin nila ang perang iyon, sila ang direktang makakabit sa mga illegal na transaksyon na hindi mo ginawa kundi ng asawa mo. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang muling pagkabuo ng aking lakas. Ang laro ay nagsisimula pa lang. So what's next? Tanong ko. Tumingin si Estrella sa malayo sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyon. Next, gagawin nating impyerno ang buhay nila sa loob ng sarili nilang pamamahay. Pero bago iyon, may kailangan kang malaman tungkol kay Beatrice. Hindi lang pera ang kinuha niya sa iyo, Teresa. Ano pa? Ang iyong ama. Inilipat nila ang tatay mo sa isang pasilidad na sila ang may kontrol. Ginagawa nilang hostage ang buhay ng tatay mo para hindi ka makalaban. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang huling rason ko para manahimik ay kinuha na rin nila. Sa puntong ito, wala na akong dapat pang pangambahan. Wala na silang itinitira sa akin, kaya wala na rin akong ititira sa kanila. Sa bawat luhang ipinatak ko noon para sa pamilyang ito, isang pako ang itinarak ko sa kabaong ng inyong karangyaan. Akala ni Leandro ay gumuho ang mundo ko nang kunin nila ang aking ama, ngunit hindi niya alam na ang isang sugatang leon ay mas mapanganib kapag wala na siyang dapat pang protektahan, kundi ang kanyang dangal. Ang akala nilang kahinaan ko ay siya palang mitya na susunog sa buong imperyo ng mga Salvador. Ngayong araw, hindi na ako ang asawang sumusunod sa bawat utos. Ekta ang arkitekto na magdedesinyo ng inyong ganap na pagkawasak. Nakaupo ako sa loob ng sasakyan ni Estrella habang binabaybay namin ang madilim na kalsada patungo sa isang tagong opisina sa distrito ng Charo. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder na ibinigay ni Estrella. Ang aking mga kuko ay nabaon sa balat ng folder hanggang sa mamuti ang aking mga kasukasuan. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanang ang aking ama, ang kaisa-isang tao na nagpahalaga sa akin, ay nasa kamay ng mga halimaw. Biglang umilaw ang screen ng aking cellphone. Ang pangalan ni Leandro ang bumungad sa akin. Sagutin mo, bulong ni Estrella habang nakatingin sa kalsada. Keep him talking, let him show his true colors. Pinindot ko ang answer button.
Ang boses ni Leandro ay lumabas puno ng mapagkunwaring pag-aalala na tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Teresa, sweetheart, nasaan ka na ba? Nag-aalala na kami rito sa bahay. Si Papa mo kanina pa naghahanap sa'yo. Alam mo namang mahina na ang puso niya, baka kung ano ang mangyari sa kanya kung hindi ka magpapakita. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Anong kailangan mo, Leandro? Ang boses ko ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Gusto ko lang namang ayusin ang gulo, baby. Ibalik mo lang ang mga shares na inilipat mo sa ibang kumpanya at pirmahan mo ang waiver na hindi ka maghahabol sa townhouse at maibabalik natin si Papa sa maayos na ospital. You don't want him to suffer because of your pride, right? Is that a threat, Leandro? Because it sounds like kidnapping to me, to? Sagot ko. Habang pinipindot ang record button sa aking tablet. Isang maikling tawa ang narinig ko mula sa kabilang linya. Threat number, this is family business, Teresa. Utang na loob mo sa amin ang lahat kaya huwag kang magmalinis. Just come home. Bukas sa opisina kailangan naming makita ang pirma mo. Don't be a bad daughter. Pinutol ko ang tawag bago pa ako makapagsalita ng anumang bagay na magpapakita ng aking galit. Tumingin ako kay Estrella. He's using my father as a bargaining chip. Then we give him a bargain he can't refuse, na. Tugon ni Estrella habang itinitigil ang sasakyan sa harap ng isang lumang gusali. Meet Attorney Ramon Valderrama. He's been waiting for this moment as much as I have. Pumasok kami sa isang silid na puno ng mga libro at amoy ng lumang papel. Doon isang matandang lalaki na may matalas na mga mata ang tumayo para batiin kami. Si Attorney Ramon ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ng aking ama noon. Teresa Hija, ang boses ng abogado, ay puno ng awtoridad. Narinig ko ang nangyari. Masyadong naging kampante ang mga Salvador dahil akala nila ay hawak kanila sa leeg. Pero nakalimutan nilang ikaw ang CFO ng kumpanyang ito sa loob ng 10 taon. You know where the bodies are buried. Attorney, I don't want just a legal battle. I want them to lose everything. The port the name the dignity direkta kong pahayag. Umupo si Attorney Ramon at inilatag ang isang blueprint ng Iloilo Port Expansion Project, isang proyekto na ako mismo ang gumawa, ngunit hindi ko pa inilalabas sa Board of Directors. Ito ang gagamitin natin upon paliwanag ko habang itinuturo ang mga transaksyon sa papel. I will present this expansion project to them tomorrow. Sasabihin ko na ito ang rason kung bakit ko itinago ang pera para iligtas ang kumpanya mula sa bangkarote. Dahil sa kasakiman ni Doña Patria at Leandro, kakagat sila sa pain. Maniniwala silang kikita sila ng bilyon-bilyon dito. Pero ang totoo, tanong ni Estrella, ang totoo ang proyektong ito ay nakatali sa isang loan agreement na may personal guarantee clause. Sa oras na pirirmahan ni Leandro at Patria, ang documents bilang mga main guarantors, ang lahat ng kanilang personal na ari-arian, pati ang mansyon at ang mga lupain sa probinsya, ay magiging collateral. At ang kumpanyang magpapautang sa kanila, ito ay isang shell company na pagmamay-ari natin, Estrella. Isang ngiti ng paghanga ang sumilay sa mukha ni Estrella. Gagamitin mo ang sarili nilang pirma para ubusin ang yaman nila. Exactly. Gagamitin ko ang kanilang utang na loob rhetoric laban sa kanila. Sasabihin ko na para ito sa ikabubuti ng pamilya Salvador. At dahil kailangan nila ng pera para itago ang mga utang sa sugal ni Leandro, pipirma sila nang hindi binabasa ang fine print. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang muling pumasok. Hindi ito mula kay Leandro, kundi mula sa isang hindi kilalang numero. Ma'am Teresa, si Nena ito. Ang boses ng tsismosa naming kapitbahay ay nanginginig. Nandito ako sa kanto ng lumang bodega ng pamilya Salvador. Nakita ko ang mga tauhan ni Leandro na may dalang matandang lalaki. Mukhang hindi maganda ang kalagayan niya, ma'am. Hindi siya makahinga ng maayos. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking ama. Nena, bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko puno ng pagdududa. Dahil kahit ganito ako, ma'am, alam ko ang tama sa mali. Hindi kasama sa marites duties ko ang makakita ng taong pinapatay sa harap ko. At saka, hindi ako binayaran ni Leandro sa huling video na pinagawa niya. Tiningnan ko si Estrella at Attorney Ramon. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kailangan kong iligtas ang aking ama, pero kailangan ko ring ituloy ang plano. Kung susugod ako ng walang paghahanda, matatalo ako. Attorney Estrella, simulan na ang pag-draft ng loan documents. I want it ready by 8:00 ng umaga tomorrow.
Utos ko habang kinukuha ang susi ng aking sasakyan. Saan ka pupunta, Teresa? Tanong ni Estrella. I'm going to pay Aling Nena a visit. At pagkatapos ipakikita ko kay Leandro kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Lumabas ako ng opisina nang hindi lumilingon. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang dugo sa aking mga ugat ay nag-aapoy. Hindi na ako ang babaeng nasasaktan sa sampal. Ako na ang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang itinayo. Ang kasakiman ay parang tubig alat. Habang iniinom mo, lalong tumitindi ang iyong pagkauhaw, hanggang sa hindi mo namamalayang nilalason na nito ang iyong buong pagkatao. Akala ni Leandro at Doña Patria ay nakuha na nila ang lahat sa akin, ngunit hindi nila alam na ang bawat piraso ng yaman na kanilang hinahawakan ay may nakatali ng invisible na PC na ako ang may hawak. Sa gabing ito, hahayaan ko silang maniwala na sila ang nagwagi, dahil ang pinakamasarap na tagumpay ay ang makita ang iyong kaaway na tumatawa habang dahan-dahang naglalakad patungo sa sarili nilang bitayan. Sa isang madilim na eskinita, sa likod ng lumang simbahan ng Jaro, hinarap ko si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay balisang gumagala sa paligid, hawak ang isang basong-basong cellphone, na tila ito ang kanyang huling pag-asa. Walang bakas ng pagkakaibigan sa aking mukha. Negosyo ang ipinunta ko rito, hindi pakikipagkasundo sa isang taong nagbenta ng aking dangal para sa barya. Nasaan ang video, Nena? Ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Nandito, Ma'am Teresa. Ipinadala ko na sa inyo ang location kung nasaan ang tatay nyo. Nakita ko silang ipinasok siya sa lumang warehouse ng pamilya Salvador sa Leganes. Pero ma'am, kailangan ko ng proteksyon. Kapag nalaman ni Leandro na ako ang nagsumbong-yari ako, ang panginginig ng kanyang boses ay hindi ko pinansin. Kumuha ako ng isang makapal na sobre mula sa aking bag at iniabot ito sa kanya. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kanyang palad ay ang tanging kumpirmasyon ng aming usapan. Umalis ka na sa Iloilo bago sumikat ang araw. Kung makikita pa kitang nagkakalat ng tsismis sa barangay, sisiguraduhin kong ang susunod na video nakakalat ay ang pag-amin mo sa lahat ng kasinungalingang ipinagawa sa iyo ni Leandro. Hindi na siya sumagot at mabilis na naglaho sa dilim. Tumingin ako kay Estrella na naghihintay sa loob ng sasakyan. Estrella, tawagan mo ang mga tauhan ni Attorney Ramon. Iligtas niyo ang tatay ko sa Leganes. Huwag kayong gagamit ng pulis, ayaw nating mag-eskandalo habang hindi pa nakapirma ang mga linta. Paano ka, Teresa? Tanong ni Estrella. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Pupunta ako sa mansyon. I'm going to present the Golden Bridge to them. Oras na para gamitin ang kanilang pinakamatinding sakit, ang pag-ibig sa pera. Pagpasok ko sa mansyon ng mga Salvador, ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Patria ay humahalo sa amoy ng alak ni Leandro. Nakaupo sila sa sala kasama si Beatrice na ngayon ay may hawak na ring baso ng wine, tila ba ipinagdiriwang na ang aking pagkatalo. Bumalik ka pa, ang mapang-uyam na boses ni Leandro ang bumasag sa katahimikan. Naisip mo na ba ang sinabi ko? O baka naman kailangan mo pang makita ang kalagayan ng tatay mo para lumambot ang matigas mong puso. Hindi ako sumagot ng pabalang. Sa halip, inilabas ko ang isang makapal na asul na folder at dahan-dahang inilapag sa center table. Tumitig ako kay Doña Patria, na ngayon ay tila nagtataka sa aking pagiging kalmado. I'm here to offer a solution, not a surrender. Simula ko, ang boses ko ay kontrolado at formal. Alam niyo na malapit nang ideklara ng bangko na default ang loan ng Salvador Transport. Within 3 months, kukunin nila ang lahat ng ito. Ang mansyong ito, ang mga sasakyan nyo, ang dangal nyo, lahat iyan, maglalaho. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Doña Patria. Ano itong kalokohang ito? Ito ang Phase 2 ng Iloilo Port Expansion. Itinuro ko ang mga dokumento. Ito ay isang pribadong investment mula sa isang offshore group na matagal ko nang kausap. 2 billion pesos na fresh capital. Sapat na para bayaran ang lahat ng utang nyo at bigyan kayo ng retirement fund na hinding-hindi nyo mauubos. Biglang nagbago ang aura sa loob ng silid. Ang kasakiman ay tila isang amoy na agad na kumalat. Lumapit si Beatrice at sinubukang basahin ang mga numero sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bilyon-bilyong halaga na nakasulat doon. Bakit mo ito ibibigay sa amin? Tanong ni Leandro puno ng pagdududa. Dahil gusto ko nang matapos ito. Ang pagsisinungaling ko ay kasing kinis ng sutla. Gusto ko nang kunin ang tatay ko at umalis na tayo sa bansang ito.
I'll sign over my remaining shares to you, Beatrice. Just let me and my father go. This project is my utang na loob payment to the Salvador name. Let's end this war today. Tumingin si Doña Patria kay Leandro. Ang kanilang mga mata ay nag-usap sa paraang mga mandarambong lamang ang nakakaalam. Ang ideya ng 2 bilyong piso ay masyadong matamis para tanggihan. There's a catch, isn't there? Tanong ni Doña Patria. The investors need a personal guarantee. Paliwanag ko habang inilalabas ang huling pahina. Dahil sa record ng kumpanya, kailangan nilang makita na ang mga main owners, ang mga tunay na Salvador, ay nakataya ang kanilang personal na assets. Standard procedure ito para sa ganitong kalaking investment. It's just a formality unless course you plan to fail. Inabot ko ang gintong ballpen kay Leandro. Pinanood ko ang bawat galaw ng kanyang kamay. Ang pag-aalinlangan ay naroon, ngunit ang takot na mawalan ng luho at ang silaw ng bilyones ay mas matimbang. Hinawakan niya ang ballpen at sa isang mabilis na kumpas inilagay niya ang kanyang pirma. Kasunod nito si Doña Patria na may kasamang ngiti ng tagumpay habang idinidiin ang ballpen sa papel. Good choice, bulong ko. Kinuha ko ang folder at tumayo. I will process this tonight. Bukas pagdating ng initial funds, asahan ko na ang tatay ko ay nasa harap na ng aking bahay. Tinalikuran ko sila ng hindi nagpapaalam. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang kanilang tawanan sa loob, isang tawanang puno ng kumpiyansa. Hindi nila alam na ang pirma nilang iyon ay ang dokumentong magbibigay sa akin ng karapatang kunin ang bawat hibla ng kanilang karangyaan. Kapag napatunayan ng shell company ko na ang mga transaksyon ay peke. Pagpasok ko sa sasakyan, tumawag si Estrella. Ang kanyang boses ay puno ng tension. Teresa, nakuha na namin ang tatay mo, pero huli na kami ng kaunti. He had a heart attack. He's in the ER right now. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang malamig na katinuan ko ay biglang nanganib na mabasag. Ngunit imbes na bumigay, hinigpitan ko ang hawak sa folder na naglalaman ng kanilang mga pirma. Ang galit na nararamdaman ko ay naging isang purong enerhiya ng paghihiganti. Keep him alive, Estrella. Do everything. Sabi ko, ang boses ko ay naging isang bulong na kasing talim ng kamatayan. Dahil sisiguraduhin kong bawat segundo ng paghihirap niya ay babayaran ng mga Salvador ng buong buhay na pagsisisi. Ang bawat guhit ng liwanag sa monitor ng puso ng aking ama ay isang paalala na ang bawat segundong lumilipas ay ninanakaw ng pamilya Salvador mula sa amin. Hindi ako iiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina, at sa gabing ito ang tanging likidong dadaloy sa aking mga ugat ay ang purong determinasyon na makitang nagmamakaawa ang mga taong sumira sa aming buhay. Akala ni Leandro ay kaya niya akong pasunurin gamit ang takot. Ngunit hindi niya alam na ang takot ko ay matagal nang naging isang pot na mas masahol pa sa kamatayan. Nakatayo ako sa labas ng intensive care unit, pinapanood ang aking ama sa loob ng glass window. Ang kanyang mukha ay maputla na papalibutan ng mga tubo at makinarya na pilit siyang pinananatiling buhay. Sa tabi ko si Estrella ay tahimik na nagmamasid, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya na bihirang makita sa isang taong tulad niya. The doctor said he's stable for now, Teresa, bulong ni Estrella. Pero kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. I know. Sagot ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa loob ng ospital. And the Salvadors will pay for every single cent of his surgery. Not because they want to, but because I will make them. Eksaktong pagkatapos kong magsalita, tumunog ang aking cellphone. Si Leandro. Huminga ako ng malalim, isinuot ang aking maskara ng isang matapat na asawa at sinagot ang tawag. Teresa, nasaan ka na? Sabi mo ay ipoproseso mo ang initial funds kagabi pa. Ang boses ni Leandro ay puno ng pagkainip at kasakiman. Wala man lang siyang tinanong tungkol sa aking ama. Tumatawag ang bangko, kailangan na nating bayaran ang interes sa utang sa port. Nasa ospital ako, Leandro. Mahinahon kong sagot, ang aking dila ay tila nalalason sa bawat salitang binibitawan ko. Ang tatay ko, inatake siya sa puso. I'm so stressed right now. Ang documents ay nasa table ko sa opisina, kailangan ko lang ng kaunting oras para pirmahan ang authorization para sa release ng funds. Stress, Teresa, kailangan natin ang bilyones na iyon. Huwag mong hayaang ang emosyon mo ang sumira sa hinaharap ng pamilyang ito. Ang gaslighting niya ay tila isang sirang plaka. Gawin mo na yan ngayon. Pagkatapos ako na ang bahala sa tatay mo. Magpapadala ako ng pinakamagaling na doktor. Talaga, Leandro, gagawin mo iyon para sa amin?
Tanong ko, ang boses ko ay kunyari ay puno ng pag-asa. Of course, sweetheart. You know I love you. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Basta siguraduhin mo lang na ang 2 bilyon ay papasok sa account natin bago mag-10 ng umaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin ako sa reflection ko sa salamin ng ICU. Sige, Leandro. Gagawin ko ang gusto mo. Asahan mo ang regalo ko sa inyo bukas. Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako kay Estrella. He fell for it. He's so blinded by the money na hindi na niya napapansin ang mga butas sa plano. Anong susunod? Tanong ni Estrella. Inutusan ko si Attorney Ramon na simulan ang initial transfer ng fake funds. Paliwanag ko habang naglalakad kami palayo sa ICU. 100 milyong piso ang papasok sa account ni Leandro. Pero ang perang iyon ay galing sa isang high-interest predatory loan na siya mismo ang pumirma bilang garantor. Ang akala niya ay investment iyon, pero ang totoo iyon, ang huling pako sa kanyang cruise. And Beatrice is already spending the money she thinks she's going to inherit, sagot ko. Nakita ng mga tauhan ni Attorney Ramon na nag-reserve siya ng isang penthouse sa Makati at bumili ng bagong sports car gamit ang pangalan ng kumpanya. Hahayaan ko siyang magpakasaya sa nakaw na yaman dahil sa oras na ideklara nating fraudulent ang lahat, siya ang unang hahabulin ng mga otoridad para sa plunder. Pagbalik ko sa aking sasakyan, naramdaman ko ang pagod, ngunit ang bawat kalamnan sa aking katawan ay handa pa rin sa susunod na hakbang. Hindi pa tapos ang gabi, kailangan kong bumalik sa opisina para siguraduhin na ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Doña Patria ay naka-upload na sa cloud server na hindi nila kayang pasukin. Ngunit bago ako makasakay, isang anino ang humarang sa aking daan. Si Beatrice. Nakatayo siya sa parking lot ng ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at insecurity. Ate Teresa, akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo, kan? Singhal niya. Nagpunta ako sa opisina mo, nakita ko ang mga folder ng port expansion. Masyadong maganda para maging totoo. Anong binabalak mo? Hindi ako nagulat. Alam kong hindi matitiis ni Beatrice na hindi ako sundan. Lumapit ako sa kanya, ang aming mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng madilim na ilaw ng parking lot. Beatrice, bakit hindi ka nalang mag-enjoy sa bagong sasakyan mo? Bulong ko. Bakit ka pa nag-aalala sa akin? Nakuha mo na ang lahat. Di ba ang posisyon ko, ang bahay ko, ang atensyon ni Leandro? I want you gone. Ate, ayaw kong makita ang mukha mo na tila ba ikaw pa rin ang bida. Akmang sasampalin niya ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak ko ay sapat na para mamula ang kanyang balat. Huwag mong susubukan, Beatrice. Ang boses ko ay kasing talim ng espada. Hindi na ako ang babaeng inaalagaan mo noon. Ang bawat sentimo na ginagastos mo ngayon ay may katapat na taon sa kulungan. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, manahimik ka at panoorin mong bumagsak ang pamilyang Salvador. Dahil kung haharang ka, isasama kita sa impyerno. Itinulak ko siya palayo. At sa pagkakataong ito, siya ang nakitaan ko ng takot sa mga mata. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaharurot ito palayo. Iniiwan siyang nakatayo sa dilim. Ang gabi ng paghuhukom ay malapit na. At sa pagdating ng umaga, walang sino mang Salvador ang matitira na nakatayo. Darating ang sandali na ang bawat kasinungalingang itinayo ninyo ay magiging isang malaking pader, nagigiba at lulunod sa inyo mismo. Akala ni Doña Patria ay siya ang reyna ng board meeting na ito, ang arkitekto ng aking pagpapatalsik. Hindi niya alam ang bawat dokumentong hawak niya ay hindi sertipiko ng tagumpay, kundi ang hatol ng kamatayan para sa kanilang marangyang buhay. Sa gabing ito, ang bawat mapang-uyam na tawa nila ay papalitan ko ng tunog ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Panoorin niyo kung paano ang isang hamak na manugang ay magiging dahilan ng inyong tuluyang pagluhod sa putikan. Ang boardroom ng Salvador Transport ay puno ng tensyon, masangsang ang amoy ng kapangyarihan at pagtataksil. Nakaupo si Doña Patria sa dulo ng mahabang mesa, suot ang kanyang mamahaling terno na tila baluti ng isang reynang hindi matatablan ng kahihiyan. Sa tabi niya ay si Leandro, panakanakang tinitingnan ng kanyang gintong relo, halatang hindi na makapaghintay na makuha ang bilyon-bilyong pisong inaasahan niya. Nakaupo naman si Beatrice sa kabilang panig, suot ang isang bagong perlas na kwintas, isang malinaw na simbolo ng kanyang bagong nakuha na katayuan. Pumasok ako sa silid ng huli sa takdang oras.
Hindi ako nagmamadali. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang metrong bumibilang sa huling hininga ng kanilang kaligayahan. Inilapag ko ang aking itim na leather briefcase sa mesa at tumingin sa bawat isa sa kanila. Teresa, sa wakas ay dumating ka rin. Ang boses ni Doña Patria ay puno ng condescension. Inihanda na namin ang resolution. Pagkatapos mong pirirmahan ang transfer ng funds, maaari ka nang umalis ng may kaunting dangal na natitira. Huwag mo nang hintayin, nakalad ka rin ka pa ng security palabas. Mama, let's be professional. Singit ni Leandro bagamat ang kanyang mga mata ay naniningning sa kasakiman. Teresa, pirirmahan mo na ang authorization. Ang mga investors ay naghihintay na sa labas. Ito na ang huling pagkakataon mo para iligtas ang kumpanya at ang tatay mo. Inayos ko ang aking salamin at dahan-dahang binuksan ang briefcase. Kinuha ko ang isang asul na folder, hindi ang folder ng port expansion, kundi ang real audit na ginawa namin ni Estrella. Before I sign anything, Leandro, I want to show the board the initial progress of the funds I released this morning. Mahinahon kong pahayag. Ipinakita ko sa projector ang isang bank statement. 100 million pesos has been successfully credited to Leandro Salvador's personal account. Is that correct, Leandro? Yes, nakita ko na sa mobile app ko. Ang tuwa ni Leandro ay hindi na niya naitago. Napatingin ang mga miyembro ng board sa isa't isa. Tila namangha sa laki ng halagang pumasok sa loob lamang ng ilang oras. But here's the catch, dagdag ko at sa isang pindot, ay pinalitan ko ang slide sa screen. Ang 100 milyong pisong iyan ay hindi galing sa isang investment group. It came from a high-interest predatory lending firm based in the Cayman Islands. And since you signed the documents as a personal guarantor last night, Leandro, you just legally acknowledged that you are personally liable for this debt with an interest rate of 15% per month compounded weekly. Ang katahimikan sa boardroom ay tila isang mabigat na kumot. Ang ngiti sa mga labi ni Leandro ay unti-unting naglaho pinalitan ng isang maputlang ekspresyon na tila nakakita ng multo. Anong sinasabi mo? Ang boses ni Doña Patria ay naging isang matinis na bulong. Sabi mo ay investment ito. I lied. Ang boses ko ay kasing lamig ng kamatayan. Exactly like how you lied about our family, our finances, and my father's health. You wanted money. Leandro, ayan ang pera. But the firm that lent it to you, it's owned by a shell company that just declared a default event 5 minutes ago because you used the company's assets as collateral without a board resolution. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Hindi ito ang mga security guard kundi 3 lalaking naka-Amerikana hawak ang mga legal na dokumento. Ang nangunguna sa kanila ay si Attorney Ramon Valderrama. Good evening, Board of Directors. Ang boses ni Attorney Ramon ay umalingaw-ngaw sa silid. I am here on behalf of the majority shareholders of this corporation. Based on the fraudulent activities and unauthorized personal loans made by Mr. Leandro Salvador and Doña Patria Salvador, we are here to serve a temporary restraining order and a freeze order on all their personal and corporate accounts. Majority shareholders sino? Sigaw ni Beatriz ang kanyang perlas na kwintas. Ay tila sumasakal na sa kanya ngayon. Kami ang may-ari ng kumpanyang ito. Lumapit si Estrella Montemayor mula sa likod ni Attorney Ramon. Inilapag niya ang isang dokumento sa harap ni Doña Patria. Actually, Beatriz the Salvador family only owns 30% now. The remaining 40% was quietly bought by various holding companies over the last 5 years, companies that are now consolidated under one name, Teresa Almario. Napaupo si Doña Patria. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng yabang ay ngayon ay tila tuyong dahon na nalalanta. Ang bawat miyembro ng board ay dahan-dahang tumayo at lumayo sa pamilya Salvador, tila iniiwasan ang isang nakakahawang sakit. Humarap ako kay Leandro na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang cellphone na walang tigil sa pagtunog dahil sa mga alerts mula sa bangko. Sweetheart, you said you wanted to do everything for us, right? Bulong ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking briefcase. The doctors for my father are already paid for. The hospital is now under my protection. And as for you, the debt collection agency will be at the mansion tomorrow to start the inventory of your assets. I hope you enjoy the penthouse Beatriz reserved for you because it's the only place you'll be staying until the police arrive for the plunder case. Teresa, huwag pamilya tayo. Ang sigaw ni Leandro ay tila isang desperadong aso. Hindi Leandro ang tugon ko habang naglalakad palabas ng pinto. You were never my family.
You were just a bad investment that I finally decided to liquidate. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Ang unang yugto ng paghihiganti ay tapos na. Pero bago ako makarating sa aking sasakyan, isang itim na van ang humarang sa aking daan. Bumukas ang pinto nito at isang pamilyar na mukha ang lumitaw, isang taong matagal ko nang hindi nakikita, ang taong nakakaalam ng pinakamalaking lihim ni Doña Patria na kahit ako ay hindi pa alam. The board meeting was just the beginning, Teresa, wika ng lalaki. The real monster isn't Leandro, it's the person who killed your mother 20 years ago to get the port. Ang nakaraan ay isang malalim at madilim na balon. Kahit gaano mo papilitin na takpan ang ibabaw nito, ang lamig ng tubig sa ilalim ay patuloy na nanunuot sa iyong mga buto hanggang sa manginginig ka sa katotohanan. Akala ko ay sapat na ang makuha ang kumpanya at ubusin ang yaman ng mga Salvador para matahimik ang aking kaluluwa. Hindi ko alam na ang bawat hakbang ko sa daungang ito ay nakatapak sa mga labi ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga pundasyon ng pantalan. Ngayong gabi ang hustisya ay hindi na lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dugong dumanak sa ngalan ng kasakiman. Sa loob ng itim na van, ang amoy ng luma at maamag na papel ay humahalo sa amoy ng sigarilyo ni Mang Tino, ang dating driver ng aking ina na akala ng lahat ay namatay na sa aksidente, 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat, isang buhay na mapa ng trahedyang nagpabago sa buhay ko. Sa harap namin si Estrella ay nakaupo, ang kanyang mukha ay tila estatwa ng yelo, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Ma'am Teresa, hindi simpleng mechanical failure ang pumatay sa nanay niyo. Ang boses ni Mang Tino ay may kasamang malalim na paghinga, tila bawat salita ay may dalang bigat. Nakita ko si Doña Patria sa garahe noong gabing iyon. May hawak siyang toolkit. Nang bumaba ako para tignan ang preno bago tayo umalis, pinalayas niya ako at sinabing siya na ang bahala. Pagdating natin sa kurbada ng San Joaquin, nawalan tayo ng preno. Tumalon ako sa bangin para mabuhay, pero ang nanay niyo, hindi na siya nakalabas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat alaala ko ng aking ina, ang kanyang tawa, ang amoy ng kanyang sampagitan na pabango, ay tila dahan-dahang nabubura ng imahe ni Doña Patria na pinuputol ang brake fluid ng aming sasakyan. Bakit mo lang ito sinasabi ngayon? Ang boses ko ay halos isang bulong, ngunit puno ng matinding puot. Dahil ngayon lang may taong may sapat na kapangyarihan para itama ang mali, itinuro ni Mang Tino si Estrella. Si Ma'am Estrella, siya ang naghanap sa akin sa Mindanao. Siya ang nagtago sa akin sa loob ng 6 na buwan. Lumingon ako kay Estrella. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa isang babaeng kasing tigas ng bakal. Teresa, my father, Don Roberto, he knew. Alam niya ang ginawa ni Patria, pero pinili niyang manahimik para sa pangalan ng pamilya. Yun ang dahilan kung bakit niya ako itinago. I am the evidence of his guilt and Patria's cruelty. So you used me, tanong ko habang dahan-dahang lumalayo sa kanya sa loob ng van. Lahat ng ito, ang pagtulong mo sa audit, ang paghuli kay Leandro, lahat iyon ay para lamang makakuha ka ng kakampi para sa sarili mong paghihiganti. Ginamit natin ang isa't isa, Teresa. Ang boses ni Estrella ay tumaas ng kaunti, punong-puno ng emosyon. Pero nang makilala kita, nang makita ko kung paano kanila tratuhin, nakita ko ang sarili ko sa iyo. We are both outcasts of the Salvador name. Pero kailangan mong mamili ngayon. Justice for your mother means destroying the Salvador name completely. Walang matitira. Pati ang kumpanya, pati ang port na pinaghirapan mo madadamay sa investigasyon. Nanatili akong tahimik. Ang hangin sa loob ng van ay tila nawawalan ng oksiheno. Ang kumpanya, ang aking tagumpay, o ang katarungan para sa aking ina. Ang isang CFO ay laging naghahanap ng balanse, ngunit paano mo titimbangin ang buhay ng isang magulang laban sa isang imperyong binuo mo sa dugo at pawis? I don't care about the name anymore, Estrella, sa wakas ay sabi ko habang itinutuwid ang aking pagkakaupo. Ang kumpanya ay maaari kong itayong muli. Pero ang pagkakataong mabulok si Patria sa kulungan, yun ang kaisa-isang dividend na hinding-hindi ko palalampasin. Bumaba kami ng van sa harap ng isang ligtas na bahay ni Attorney Ramon. Ngunit bago kami makapasok, isang tunog ng mabilis na pagtakbo ng sasakyan ang narinig namin mula sa kalsada. Isang puting SUV ang huminto ng mabilis
At lumabas doon si Beatrice, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at luha. Ate Teresa, please. Sigaw niya habang sinusubukang lumapit, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Estrella. Kinuha nila si Mama ang mga creditors, ang mga lalaking pinagkakautangan ni Leandro. Sinisingil nila ang 100 milyong piso na ipinasok mo sa account namin. Sabi nila kung hindi kami magbabayad bukas ng umaga, papatayin nila si Mama. Tinitigan ko si Beatrice. Ang pinsang minahal ko, ang kapatid na itinuring ko ngayon, ay nagmamakaawa sa paanan ko para sa buhay ng babaeng pumatay sa aking ina. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng puot. Bakit ka sa akin humihingi ng tulong, Beatriz? Tanong ko habang pinagmamasdan ang kanyang pagluhod sa semento. Hindi ba't ikaw ang nagsabing gusto mong magkaroon ng sarili mong pangalan? Ayan na. Ang pangalan ng mga Salvador ay nakatali na sa utang na ikaw mismo ang nagsaksi. Ate, please, I know I was wrong, I was greedy, pero huwag mo silang hayaang patayin si Doña Patria. She's still the mother of your husband. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang asawa ko, you mean the man who tried to kill my father's heart? Ang babaeng iyon. Ang babaeng pumatay sa nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ang takot sa kanyang mukha ay nadagdagan ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Lumapit ako sa kanya, dahan-dahang yumuko para mapantayan ang kanyang mukha. Tell Leandro and those creditors that the money is gone. I've already liquidated the accounts. And as for Doña Patria, sabihin mo sa kanya ang bawat minutong nararamdaman niyang malapit na siya sa kamatayan iyon. Ang kabayaran sa bawat taon na nawala sa akin ang nanay ko. Teresa, please, if she dies, you'll be a murderer too. Sigaw ni Beatrice habang hinihila ako paalis. Tumayo ako ng tuwid, hindi na lumingon sa kanya. No, Beatrice, I am just a CFO closing a bad account. At sa account na ito ang balance ay dapat palaging 0. Pumasok ako sa loob ng bahay kasama si Estrella, iniiwan si Beatrice na humihagulgol sa kalsada. Habang isinasara ko ang pinto, tiningnan ko si Estrella. May ebidensya ka ba na mag-uugnay kay Patria sa mga creditors na iyon, ang loan shark group na Cayman Alpha? O, tugon ni Estrella. At may isa pa, ang may-ari ng Cayman Alpha, hindi iyon ibang tao, Teresa. It's Beatrice's biological father, ang lalaking matagal nang itinago ni Patria para kontrolin si Beatrice. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan. Ang lahat ay konektado sa isang sapot ng kasinungalingan. Sa bawat paghila ko sa isang sinulid, lalong nagiging masalimuot ang larawan. So, bulong ko habang tinitingnan ang aking refleksyon sa madilim na bintana. The war isn't over, it's just getting personal. Ang kataytay. Ang katarungan ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na tunog ng trumpeta. Minsan ito ay kasing tahimik ng isang gabi kung kailan ang lahat ng iyong itinatago ay dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Akala ni Doña Patria ay ang mansyong ito ang kanyang kutaang pader na magtatanggol sa kanya mula sa kanyang mga kasalanan. Hindi niya alam, ang bawat haligi ng bahay na ito ay nakatayo sa mga kasinungalingang ngayon ay dahan-dahan ng gumuguho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Sa gabing ito, panonoorin ko ang pagguho ng kanyang toring ginto, habang ang tanging matitira sa kanya ay ang malamig na rehas ng bilanggu ang matagal na niyang dapat kinalalagyan. Ang mansyon ng mga Salvador ay hindi na ang palasyong dati kong kinatatakutan. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga ilaw sa loob ay kumukurap, tila sumasabay sa kaba ng mga taong nasa loob. Pagpasok ko sa gate, nakita ko ang ilang mga lalaking naka-leather jacket, ang mga tauhan ng Cayman Alpha na abalang inilalabas ang mga mamahaling gamit mula sa sala. Ang tunog ng pagkaladkad ng mga muible sa sahig ay tila isang malungkot na kanta ng pamamaalam. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang asawa ko ay isang Salvador. Ang pamilyang ito ay may pangalan. Ang tili ni Doña Patria ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas, ngunit walang nakinig sa kanya. Naglakad ako papasok, ang aking bawat hakbang ay matatag at puno ng awtoridad. Nakita ko si Leandro na nakaupo sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay habang pinapanood ang kanyang mga koleksyon ng relo na isa-isang kinukuha ng mga creditors. Sa tabi niya si Beatrice ay nakatayo, ang kanyang mukha ay maputla habang nakatingin sa isang lalaking nasa anino, ang kanyang tunay na ama, si Victor, ang may-ari ng Loan Shark Group. Teresa, ko sigaw ni Doña Patria nang makita ako.
Itigil mo ito. Sabihin mo sa kanila na papasok na ang pera. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang CFO at may kontrol ka sa lahat. Lumapit ako sa kanya dahan-dahan hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo namin sa isa't isa. Ang amoy ng takot ay mas matapang pa sa kanyang mamahaling pabango. The funds are frozen, Patria. Ang boses ko ay isang bulong na kasing talim ng labaha. Hindi lang ang corporate accounts kundi pati ang mga personal accounts nyo ni Leandro. Pinirmahan nyo ang personal guarantee kagabi, remember? Sa oras na nag-default ang shell company ko, ang lahat ng pagmamay-ari nyo ay legal nang naisalin sa kumpanyang pinagkakautangan nyo. At ang kumpanyang iyon, binili ko na rin ang utang nyo 5 minutes ago. Nanlaki ang mga mata ni Doña Patria. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ako na ang may-ari ng bahay na ito. Ako na ang may-ari ng bawat piraso ng alahas na suot mo. At ako na rin ang may-ari ng iyong kapalaran. Pagpapatuloy ko. Biglang sumabog ang galit ni Leandro. Tumayo siya at sinubukang sumugod sa akin. Hayop ka, Teresa, pinlano mo ang lahat ng ito, ginamit mo kami. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Estrella. Si Estrella ay pumasok sa loob ng mansyon kasama ang 2 pulis na naka-uniforme. Hawak nila ang isang warrant of arrest. Doña Patria Salvador, ang boses ng pulis, ay formal at malamig. Inaaresto ka namin sa kasong murder at frustrated murder, kaugnay ng pagkamatay ni Elena Almario 20 taon na ang nakalilipas. Kasama rin dito ang mga ebidensya ng plunder at money laundering. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang vacuum. Si Beatrice ay napaatras, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa amin ni Doña Patria. Si Leandro naman ay tila nawalan ng lakas at muling napaupo sa sahig. Walang ebidensya, mga kasinungalingan iyan. Sigaw ni Patria, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Inilabas ni Estrella ang isang luma at kalawanging brake cable mula sa isang plastic bag. Nahanap namin ito sa bodega ng inyong lumang garahe, kasama ang testimonya ni Mang Tino. Ang DNA mo ay nakuha rin namin sa mga lumang gloves na itinapon mo sa loob ng vault. Doon mo rin itinago ang diary ni Don Roberto, kung saan inamin niya ang lahat ng ginawa mo. Lumapit ako kay Doña Patria sa huling pagkakataon. Kinuha ko ang kanyang kamay, ang kamay na pumatay sa aking ina, at sumampal sa akin, at dahan-dahan kong kinuha ang singsing, na suot niya ang singsing ng pamilya Salvador. Utang na loob, Patria, bulong ko. Sabi mo ay dapat palaging nagbabayad ng utang. Ngayong gabi ang utang mo sa nanay ko ay fully paid na. Hindi sa pera kundi sa iyong kalayaan. Teresa, please, huwag. Ang pagmamakaawa ni Patria ay huli na. Ang tunog ng mga posas na nagtatama sa kanyang mga pulso ay ang huling tunog na narinig niya bago siya dinala ng mga pulis palabas ng kanyang sariling mansyon. Tumingin ako kay Beatrice at sa kanyang ama. Si Victor ay tumango sa akin, isang tanda ng respeto sa pagitan ng 2 manlalaro. Kukunin ko na ang anak ko, Teresa. Salamat sa paglilinis ng dumi ng mga Salvador. Hinitak ni Victor si Beatrice palabas. Nakita ko ang huling sulyap ni Beatrice sa akin, isang sulyap ng pagsisisi, takot, at pagkainggit. Alam niya na mula ngayon siya ay magiging anino na lamang ng kanyang ama habang ako ay mananatiling reyna ng aking sariling buhay. Naiwan kami ni Leandro sa gitna ng walang laman na sala. Ang mansyong ito na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang kabaong nagawa sa semento. Nakuha mo na ang gusto mo, Teresa. Ang boses ni Leandro ay puno ng pait. Wala na kaming lahat. Masaya ka na ba? Tumingin ako sa kanya, hindi na may puot, kundi may matinding awa. Hindi ako naghahangad ng saya, Leandro. Naghangad lang ako ng kapayapaan. At ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagtatapos ng inyong kasamaan. Lumakad ako palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi ng pamilya Salvador sa aking balat. Ang aking cellphone ay nag-vibrate. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Teresa, nagising na po ang tatay nyo. Hinahanap po kayo. Ang mga luhang matagal kong pinigilan ay sa wakas ay pumatak kasabay ng ulan. Ang aking tagumpay ay ganap na. Hindi dahil sa nakuha ko ang port, kundi dahil sa wakas maililigtas ko na ang aking ama nang walang anumang nakatali na utang na loob. Ang tagumpay ay hindi laging matamis. Minsan ito ay may lasa ng bakal at abo, isang paalala ng lahat ng kailangang sunugin upang makamit ang kalayaan. Akala ni Leandro ay matatapos ang lahat sa isang piraso ng papel na nagsasabing, "Kami ay hiwalay na," ngunit hindi niya alam
na ang tunay na pagtutuos ay magaganap sa oras na wala na siyang kahit anong maipagmamalaki. Sa araw na ito tatapusin ko ang huling kabanata ng aming pagsasama, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng kawalan ng pakiramdam. Dahil ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong mapagmataas ay ang makitang ang taong dati niyang minaliit ay siya nang nagmamay-ari ng hangin na kanyang hinihinga. Papasok ako sa silid ng ospital kung saan nagpapagaling ang aking ama. Ang puting liwanag ng umaga ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng init sa malamig na silid. Ang tunog ng monitor ng puso ay regular at payapa, isang himig na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musikang narinig ko sa mansyon ng mga Salvador. Dahan-dahang iminulat ng aking ama ang kanyang mga mata at pilit nang ngumiti nang makita ako. Teresa King. Hiya. Ang boses niya ay mahina, tila pagaspas ng pakpak ng ibon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay parang papel tuyo at mainit. Magpahinga ka lang pa. Wala na silang magagawa sa atin. Atin na ang kumpanya. Wala na si Patria. Hindi ang kumpanya ang mahalaga, anak. Bulong niya habang dahan-dahang pinipiga ang aking daliri. Ang mahalaga ay ang makita kitang malaya. Ang makitang muli ang ningning sa iyong mga mata na matagal nang pinatay ng mga Salvador. Hinalikan ko ang kanyang noo, nararamdaman ang pag-apaw ng emotion na matagal ko nang itinago sa likod ng aking profesionalismo. Salamat pa, salamat sa hindi pagsuko. Paglabas ko ng ospital, isang itim na kotse ang naghihintay sa akin. Hindi na ito ang kotseng pagmamay-ari ng pamilya Salvador. Ito ay sa akin na. Dumiretso ako sa isang maliit at lumang cafe sa dulo ng syudad. Doon nakaupo si Leandro sa isang sulok. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya na lamang ay isang simpleng polo shirt na tila hindi pa plansado. Ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim, tanda ng maraming gabing walang tulog. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ekspresyong pilit na nagpapaawa, isang huling tangka ng manipulasyon. Teresa, salamat at dumating ka. Simula niya habang sinusubukang hawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Mabilis ko itong inilayo. Nabalitaan ko ang tungkol sa tatay mo. Gusto ko sanang bisitahin siya, pero huwag mong banggitin ang pangalan ng tatay ko, Leandro. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo sa baso. Nandito ako para ibigay ang huling settlement. Attorney Ramon has prepared the annulment papers based on psychological incapacity and fraud. Pipirmahan mo ito at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula muli sa labas ng Iloilo. Settlement, Teresa, mahal kita. Nagkamali ako, oo, pero dala lang yon ng pressure ni Mama. Ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang batang nagmamakaawa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede nating ayusin ito. Pwede nating patakbuhin ang port ng magkasama. Tumingin ako sa kanya ng may matinding pagkasuklam. Mahal, Leandro, minahal mo ang perang ginagawa ng mga kamay ko. Minahal mo ang prestihiyong ibinigay ko sa pangalan mo. Pero ang taong kaharap mo ngayon, hindi mo siya kilala at hindi mo siya kailanman nakita. Teresa, please, nasaan ang puso mo? Naiwan ang puso ko sa gabing sinampal mo ako sa harap ng lahat. Tugon ko, dahan-dahang inilalapag ang gintong ballpen sa mesa. Ayan ang pinto ng iyong kalayaan, Leandro. Pirirmahan mo ito o hahayaan kong ang mga creditors ni Victor ang humanap sa iyo. Alam mo kung paano sila maningil ng utang, di ba walang piring ang kanilang hustisya? Nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang kinukuha ang ballpen. Sa bawat kumpas ng kanyang sulat, nararamdaman ko ang pagputol ng huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanyang madilim na mundo. Nang matapos siya, tiningnan niya ako ng may huling pag-asa. Ito na ba iyon? Pagkatapos ng 10 taon, ganito na lang? Hindi, Leandro, sabi ko habang tumatayo. Ganito lang ang nararapat. Bago ako umalis, lumapit si Estrella sa amin. Hawak niya ang isang tablet at ipinakita ang isang live newsfeed. Teresa, dapat mong makita ito. Sa screen, makikita si Doña Patria na inilalabas mula sa presinto para sa kanyang hearing. Ngunit hindi ito ang inaasahan namin. Isang grupo ng mga biktima ng land grabbing ng mga Salvador ang naghihintay sa labas. Ang ingay ng kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang babae ang lumapit at sinampal si Patria sa harap ng camera, isang sampal na naging mitya ng isang malaking kaguluhan. The public has turned on them completely, bulong ni Estrella. And Beatrice, nabalitan kong itinakwil siya ni Victor
matapos malaman na nagnakaw din siya sa kumpanya nito. She's now wandering the streets of Manila, avoiding the police. Tumingin ako sa labas ng bintana ng cafe. Ang hustisya ay tila isang malaking makinarya na kapag nagsimulang gumalaw, walang sino mang makakapigil. Estrella, ihanda ang press release para sa bukas, utos ko. We are rebranding Salvador Transport. Mula ngayon, tatawagin na itong Almario Integrated Ports. At ang bawat empleyadong tinanggalan ni Leandro ng benepisyo, ibalik sila sa trabaho ng may bonus. Copy that, CEO, nakangiting sagot ni Estrella. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang lalaking naka-uniforme ng courier ang pumasok sa cafe at may iniabot sa aking isang pulang sobre. Walang pangalan ng sender, tanging isang selyo lamang ng isang law firm mula sa Switzerland. Nang buksan ko ang sobre, isang dokumento, ang lumitaw na nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Ito ay isang testamento, isang lihim na mana mula kay Don Roberto Salvador na nakasaad na ang 50% ng port ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ni Leandro o Patria, kundi nakapangalan sa isang lihim na tagapagmana na lilitaw lamang sa oras ng pagbagsak ng kumpanya. At ang pangalang nakasulat sa dokumento, hindi ako at hindi rin si Estrella. Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan ay nakatakdang gumuho, ngunit bago ito tuluyang maging abo, asahan mong gagawa ang mga linta ng isang huling hakbang na puno ng kawalan ng pag-asa. Akala ko ay hawak ko na ang lahat ng mga pisi, na ang bawat piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar na. Hindi ko alam na sa likod ng bawat aninong kinalaban ko, may isa pang mas malaking anino na tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon upang lamunin ang lahat. Ngayong gabi, sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa daungan, hindi lang ang kumpanya ang itataya ko ang aking buhay upang tuluyang tapusin ang sumpa ng mga Salvador. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang pangalang nakasulat sa dokumento mula sa Switzerland. Ang selyo ng law firm ay tila isang hatol na hindi ko inaasahan. Ang 50% ng Almario Integrated Ports ay hindi napunta sa akin, hindi kay Estrella, at lalong hindi kay Leandro. Ang pangalang nakasulat sa gintong tinta ay Victor Salvador Montemayor. Victor Casampas. Ang bulong ko ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan na humahampas sa bintana ng cafe. Ang loan shark, ang tatay ni Beatrice. Lumingon ako kay Estrella na ngayon ay tila estatwa sa pagkabigla. Estrella, alam mo ba ito? Na ang tatay ni Beatrice ay kapatid ni Don Roberto sa labas. Na siya ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng ari-arian. Hindi tiyang boses ni Estrella ay puno ng takot. Ang alam ko lang ay ginagamit niya kami para pabagsakin si Patria. Hindi ko alam na siya pala ang arkitekto ng lahat ng ito mula pa noong simula. Ginamit niya ang galit ko, ginamit niya ang katalinuhan mo para malinis ang daan para sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng cafe ng may kalakasan. Pumasok ang isang lalaking basang-basa ng ulan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Leandro, may hawak siyang isang maliit na transmitter at ang kanyang damit ay amoy gasolina. Teresa, lumabas ka riyan. Ang sigaw ni Leandro ay tila hayop na nasugatan. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong makuha ang lahat? Kung hindi ito magiging akin, walang makikinabang dito. Sinilyuhan ko na ang main terminal ng mga tangke ng gas. Isang pindot ko lang lilipad ang buong port sa langit. Mabilis akong tumayo, ang aking mukha ay nanatiling malamig at walang emosyon kahit na ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Leandro, itigil mo ang kahibangang ito. Papunta na rito ang mga pulis. Hindi mo na mababago ang sitwasyon. Wala na akong pakialam sa pulis. Tumatawa siya nang hysterical ang kanyang boses ay humahalo sa dagundong ng kulog sa labas. Wala na si Mama, wala na ang bahay ko, wala na ang pangalan ko. At ikaw ang may kasalanan ng lahat. Pinaniwala mo akong mahal mo ako, habang dahan-dahan mo akong pinapatay. Hindi kita pinatay, Leandro. Pinatay mo ang sarili mo noong pinili mong maging sunod-sunuran sa kasamaan ni Patria. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ibigay mo sa akin ang transmitter. Huwag mong idamay ang mga manggagawa sa port. May mga pamilya silang naghihintay sa kanila. Pamilya, wala akong pamilya, Eduardo, sigaw niya. Sa sandaling iyon, isang itim na SUV ang huminto sa labas at lumabas doon si Victor. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata
ay walang kahit anong emosyon habang nakatingin kay Leandro. Ibigay mo sa akin ang transmitter, Leandro. Ang boses ni Victor ay malalim at nakakakilabot. Huwag mong sirain ang pag-aari ko. 100 taon kong hinintay na mabawi ang nararapat sa akin. Hindi mo ito sisirain dahil lang sa iyong emotion. Iyo sa amin ito, kami ang mga Salvador. Ang sigaw ni Leandro ay naputol ng mabilis na lumapit si Victor at sinakal siya gamit ang isang kamay. Ang lakas ni Victor ay tila hindi makatao. Kapatid mo ako sa dugo, Leandro, pero ikaw ay mahina. Ang nanay mo ay isang mamamatay tao at ikaw ay isang sugalerong walang kwenta. Bulong ni Victor habang dahan-dahang kinukuha ang transmitter mula sa nanginginig na kamay ni Leandro. Teresa, salamat sa paglilinis ng kumpanya. Pero mula ngayon ako na ang magpapatakbo ng lahat. Beatrice will be my successor and you can take your father and leave Iloilo. I'm giving you 24 hours. Tumingin ako kay Victor, pagkatapos ay kay Leandro, na ngayon ay nakasalampak sa sahig humihingal at umiiyak. Ang bawat sentimo ng tagumpay ko ay tila dahan-dahang nadudumihan ng bagong panganib na ito. You think you won, Victor P? Tanong ko habang inaayos ang aking trench coat. You think having the documents and the transmitter is enough? You forgot one thing. I am the CFO. At bago ko ibinigay ang authorization para sa investment, inilipat ko na ang lahat ng operating licenses ng port sa isang independent trust fund na ang tatay ko lamang ang may control. Ang hawak mo isang shell company na may bilyon-bilyong utang pero walang legal na karapatang magpatakbo ng kahit isang barko. Nanigas si Victor. Ang kanyang kampanteng mukha ay biglang napalitan ng matinding pagtataka. What? You heard me, ang boses ko ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa langit. I anticipated that someone would come for the bones of the Salvadors. Kaya bago ko kinalaban si Patria, siniguro ko muna na ang puso ng port ay ligtas. You can have the 50% shares, Victor, but those shares are worthless without the operating licenses. At ang mga licenses na iyon ibibigay ko lang sa kumpanyang magpapatunay na ang kanilang capital ay hindi galing sa maruming paraan. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng 12 taong pagtitiis, na ngayon ay nagbubunga na. Tumingin ako kay Estrella na ngayon ay dahan-dahang tumayo sa tabi ko. Victor, Beatrice, Leandro, ang pista ay tapos na, sabi ko habang naglalakad palabas ng cafe sa gitna ng malakas na ulan. Kung gusto nyo ang port, magkita tayo sa korte. Pero asahan nyo hindi na kayo mga Salvador na kinatatakutan ng Iloilo. Kayo na lang ang mga linta na nag-aagawan sa isang tuyong balon. Habang naglalakad ako sa gitna ng bagyo, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naguhugas sa aking nakaraan. Wala na akong utang na loob sa kahit kanino. Ang aking ama ay ligtas, ang aking dangal ay buo, at ang aking hinaharap ay ako na ang nagmamay-ari. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng taong yumuyukod sa iyo, kundi sa kakayahan mong tumalikod sa isang mundong puno ng lason nang walang kahit anong pagsisisi. Akala ng lahat ay kailangan ko ang pangalang Salvador upang maging buo, ngunit sa huli ang pangalang iyon ang tanging bagay na nagpabigat sa aking paglipad. Sa bawat tunog ng martilyo na nagtatanggal ng kanilang mga titik sa bukana ng daungang ito, nararamdaman ko ang paghupa ng bagyo sa aking dibdib. Ngayong araw, hindi lang ako ang nagwagi sa labanang legal, ako ang nagwagi sa laban para sa aking sariling kaluluwa. 24 na oras matapos ang gabi ng bagyo, nakatayo ako sa loob ng boardroom ng Almario Integrated Ports. Ang bintanang salamin ay nagpapakita ng kalmado at asul na dagat ng Iloilo, malayo sa kaguluhan ng nagdaang gabi. Sa harap ko si Victor ay nakaupo, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkatalo na pilit ikinukubli ng galit. Sa tabi niya si Beatrice ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. The trust fund is ironclad, Victor. Ang boses ko ay matatag, ang bawat salita ay may dalang bigat ng kumpirmasyon. Attorney Ramon has finalized the audit. Lahat ng capital na ipinasok mo sa kumpanya sa pamamagitan ng Cayman Alpha ay naka-freeze na rin dahil sa hinala ng money laundering. You have 50% shares of a company that has no legal right to move a single crate unless I say so. Ibinagsak ni Victor ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng balat sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. You are a devil, Teresa.
Pinagplanuhan mo ito simula pa noong pinirmahan mo ang kontrata sa Switzerland. Hindi ako demonyo, Victor. Ako ay isang CFO na natutong magbilang ng mga panganib. Tugon ko habang iniaabot ang isang huling dokumento. Ito ang iyong exit strategy. Bibilhin ko ang lahat ng shares mo sa halagang 10% ng market value nito. Sapat na iyon para mabayaran mo ang mga tauhan mo at makapagsimula ka sa ibang bansa kasama si Beatrice. Pirirmahan mo ito o hahayaan ko ang NBI na buksan ang lahat ng files ng Cayman Alpha na hawak ko na ngayon. Tumingin si Victor kay Beatrice na ngayon ay tahimik na lumuluha. Sa huli ang kasakiman ay laging natatalo ng pangangailangang mabuhay. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang dokumento. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang huling hininga ng kanilang ambisyon. Umalis na kayo. Ang boses ko ay walang bahid ng puot, tanging kapayapaan na lamang. Nang makalabas sila, naiwan kaming dalawa ni Estrella. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang pagbaba ng malaking karatula ng Salvador Transport sa labas. Ang tunog ng pagkalas ng mga bakal at ang pagbagsak nito sa semento ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng katapusan. "It's over, Teresa," bulong ni Estrella. "The port is officially yours, and Doña Patria's sentencing is set for next month, life imprisonment." And Leandro, tanong ko, nahanap siya ng mga pulis sa lumang garahe. He was drunk and babbling about the explosion that never happened. He's now in a psychiatric facility under state custody. Wala siyang kahit isang sentimo para sa kanyang depensa. Tumango ako, nararamdaman ang huling piraso ng puzzle na nahuhulog sa tamang lugar. Paglabas ko ng boardroom, dinala ako ng aking mga paa sa pinakadulo ng pier. Ang hangin ay sariwa, amoy ng dagat at kalayaan. Nakita ko ang unang barko na papasok sa daungan, isang malaking cargo ship na may nakasulat na Almario 1. Isang tunog ng malakas na busina ng barko ang umaling-awngaw sa buong Iloilo Strait, tila isang pagbati sa bagong simula. Ang mga manggagawa na dati ay natatakot kay Leandro ay ngayon ay nagkakawayan at may mga ngiti sa labi habang binabati ang isa't isa. Inilabas ko ang aking cellphone at tinawagan ang ospital. "Pa, tapos na ang lahat. Susunduin kita riyan bukas. Uuwi na tayo sa bahay na binuo natin, hindi sa mansyong puno ng multo." Habang nakatingin ako sa abot tanaw, alam ko na ang bawat sakripisyo, bawat sampal at bawat gabing walang tulog ay naging sulit. Hindi dahil sa yaman na hawak ko ngayon, kundi dahil sa wakas, wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ako si Teresa Almario at ang aking kwento ay hindi na tungkol sa pagiging biktima, kundi tungkol sa pagiging arkitekto ng sarili kong kapalaran. Tinalikuran ko ang dagat at naglakad patungo sa aking bagong opisina. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagiging magaan ng aking katawan. Ang anino ng mga Salvador ay tuluyan ng naglaho sa ilalim ng matirik na araw. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na humahampas sa pampang na dahan-dahang nagbubura sa mga bakas ng madilim na nakaraan. Sabi nila ang sugat ay gumagaling, ngunit ang mga peklat ay mananatili bilang paalala ng iyong katatagan. Ngayon, sa bawat paghinga ko ng malinis na hangin ng Iloilo, hindi ko na nararamdaman ang bigat ng tanikala ng pamilya Salvador. Ang utang na loob na dati ay sumasakal sa akin ay naging isang mahalagang leksyon na ang tanging utang na dapat mong bayaran ng buo ay ang utang mo sa iyong sarili, ang karapatang maging malaya, maging matagumpay, at maging masaya nang walang hinihinging permiso sa kahit kanino. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ina. Ang paligid ay tahimik, tanging ang awit ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga puno ng nara ang maririnig. Inilapag ko ang isang pumpon ng sariwang sampagita sa ibabaw ng puting marmol. Matapos na ang laban, bulong ko habang hinahaplos ang ukit ng kanyang pangalan. Ang katarungang ipinagkait sa iyo ng 20 taon ay akin nang nakuha. Ang daungang minahal mo ay ligtas na. Ang balita mula sa labas ay hindi na nakakaapekto sa aking gabi. Si Doña Patria ay nananatili sa loob ng Correctional Institute for Women. Nabalitaan kong unti-unti na siyang kinakain ng sariling paranoia, tinitingnan ang bawat sulok ng rehas, na tila ba nandoon ang mga multong nilikha niya. Si Leandro naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad. Ang kanyang isip ay tuluyan ng bumalik sa panahon noong siya ay bata pa, isang panahon bago siya nilason ng ambisyon ng kanyang ina. Wala akong galit na natitira para sa kanila.
Ang galit ay isang emosyong hindi na nararapat sa aking oras. Teresa, handa na ang lahat sa foundation office. Ang boses ni Estrella ay puno ng sigla mula sa malayo. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan. Si Estrella ay isa na sa aking mga pinagkakatiwalaang board members at co-director ng Almario Women's Foundation. Ang pundasyong ito ay binuo ko upang tulungan ang mga kababaihang biktima ng financial abuse at toxic na relasyon sa pamilya. Gusto kong malaman nila na may daan palabas na ang kanilang katalinuhan ay isang sandata na pwedeng pumatay sa anumang pang-aapi. Pag-uwi ko sa aming bahay, nakita ko ang aking ama na abala sa pagdidilig ng kanyang mga orchids sa garden. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa mga dahon ay tila isang payapang ritual. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagniningning isang liwanag na matagal nang nawala noong kami ay nakatira pa sa anino ng mga Salvador. "Kamusta ang opisina, anak?" tanong niya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang malinis na tuwalya. "Maayos po pa. Ang port ay masigla at ang mga manggagawa ay may maayos na bonus ngayong buwan." Sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. "Everything is exactly where it should be." "May napatawad ka na ba, Teresa?" tanong niya ng may malambot na tono. Huminga ako ng malalim, tumingin sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Napatawad ko na ang sarili ko pa. Napatawad ko ang sarili ko sa pagpayag na tapakan ako ng ibang tao sa loob ng mahabang panahon. At tungkol sa kanila, ang katahimikan ko ang aking patawad. Hindi ibig sabihin na babalik sila sa buhay ko, kundi ibig sabihin ay wala na silang puwang sa aking puso. Sa hapon na iyon, habang nakaupo kami sa beranda at umiinom ng tsaa, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera o kapangyarihan. Ito ay ang pakiramdam na kapag ipinikit mo ang iyong mga mata sa gabi, alam mong ang iyong dangal ay buo at ang iyong kinabukasan ay ikaw ang arkitekto. Ang bawat barkong umaalis at dumating sa Almario Integrated Ports ay isang simbolo ng aking paglalakbay. Mula sa isang babaeng sinampal at minaliit hanggang sa pagiging isang pinunong iginagalang. Ang kwento ko ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa aking muling pagsilang. At sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nawa ay maalala niyo ito. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng apelidong suot mo, kundi ng tapang na mayroon ka, upang ipaglaban ang iyong katotohanan. Huwag matakot lumaban ng may litri, dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may naghihintay na isang bagong umaga sa daungan.